Good afternoon po sa mga lingkod ng Panginoon. Welcome po sa atin pong Doctor of Ministry course. Man, His Nature and Destiny, yung atin pong subject. Every Tuesday at saka Saturday po ito. Tuesday ng 5 p.m. and then Saturday 12 hanggang 2. So, resurrection po, pag-usapan po natin, pagkabuhay na maguli. Yun po yung atin pong pag-uusapan sa mga oras na ito. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Yeah, Pastor Edwin, buksan mo sa prayer. Praise the Lord, tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami po ay puwi. Salamat sa Panginoon at kapitihan sa amin. Lord, sa bumagapong ito ang kalakasan, sugar, ingat mo ang patuloy po namin na naranasan. At sa araw po ito, Lord, salamat sa pagkakataon ng muli. Kami ay makadalo ng aming klase Panginoon sa hapon ito at ang panahong aming binudugol sa pag-aaral ay hindi masasayang, hindi ito ay maging makinabang sa bawat isa amin. Kaya ni Lord, pinagkakatuwanan po namin ang panahon ito ng iyong kaunawaan, ang Espiritu ang bibigay sa amin na kaunawaan sa aming isipan upang malaman namin at hukay namin, Lord, ang lalim ng iyong mga salita. Salamat po, Lord. I give you all the praises in your Lord Jesus' name. Amen. Pagkabuhay na maguli, ito yung tinatawag na resurrection. Meron tayong mababasa sa Bible na ang sabi ron kung ang pag-asa ninyo kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, kayo na ang pinakakawawa. So, pero, anong talata yun? 1 Corinthians 15. So, may kasunod po kasi yung mga pangungusap na yon. Pag isa lang pong talata ang ating tinignan, para bagang kawawa naman yung mga Kristiyano. Di ba? Pero kung natin titingnan po yung mga talata po na yun, may mga kasunod doon. ang tinutukoy doon, ang pag-asa natin kay Kristo, hindi lamang para sa buhay na ito, kundi para sa buhay na darating, sa pagkabuhay na maguli. Po. So, sa manual po natin, meron po tayong mga theory, na mga dadaanan. Yung ibang grupo ng pananampalataya, katulad ni Pastor Russell. Ilan yung si Russell? Pastor Russell. Siya yung founder ng Jehovah's Witness. So, pati turo niya ay makikita po natin dito, maging kay Seller. At meron po kasi nagtuturo na wala na raw pagkabuhay na maguli. Diba? May mga ganyan mga grupo. At meron pong nagtuturo na yun nga, yung tapos na yung pagkabuhay na maguli. At sa panahon natin ngayon, wala na po mangyayaring ganong mga pagkabuhay na maguli. Sabi nga, basa nga po, Pastor Jose, yung ating pong nasa manual. Okay. Chapter 7, Resurrection of Erroneous Views. In Paul's Day, erroneous views as to resurrection were already being entertained and propagated. Some held that there is no resurrection of the dead, 1 Corinthians 15:13. Others that resurrection is past already, 2 Timothy 2:18. Paul said of the latter, to concerning the truth have heard, and overflow the faith of some, and this was certainly also true of the whole. Okay, so sa panahon daw ni Pablo, sabi, meron na palang mga erroneous mga teaching mga view. Meron na mga mga false teacher doon. Na ang kanila pong sabi roon, yung resurrection daw ayon sa kanila were already being entertained and propagated. At yung iba raw, sabi ron, some held that there is no resurrection of the dead.
Wala raw ganun, ano? Wala raw pagkabuhay na maguli. 1 Corinthians 15:13. Basa nga po muna. Amen. Tatapwat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi nga muling binuhay. So, yan, kinaklaro, no, ni Pablo. Datapwat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi na binuhay si Kristo o nabuhay si Kristo, no, mula sa mga patay. At yun, may mga kasunod na mga pangungusap yan. Isa po yan, ano, na para sa kanila, wala raw, ano, there is no resurrection of the dead. Kinaklaro na ni Pablo yan. Matinding ano pala yan, ano, issue during that time. At yung iba naman po, sabi po sa 2 Timothy 2:18, others that the resurrection is past already. Yun ang kanilang turo. Tapos na yan, nangyari na yan noon, wala nang kasunod. Wala nang muling pagkabuhay. Yun ang kanilang ano. Tingnan natin 2 Timothy chapter 2 verse 18. Si 8, na mga taong tungkol sa katotohanan ay singsay na sinasabing ang pagkabuhay ng manguli ay nakaraan na at ginugulo ang pananampalataya. At ang bukod sa ginugulo yung pananampalataya na iba, yun nga, sabi, no, verse 17, and their talk will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus. Ito po, no, pinangalanan. Yung po mga nagtuturo nito. Men who have gone astray from the truth. O nalihis na sila sa katotohanan. Na hiwalay na sa katotohanan. Ano kanilang stand? That the resurrection has already taken place. Tapos na raw, no? So, wala nang yung mga kasalukuyang mananampalataya, nakausap nila, wala nang mangyayaring pagkabuhay na maguli sa mga mananampalataya. So, ang problema, sabi doon, and they upset the faith of some. Nakahakay pa. Diba? Marami pang nainganyo. Diba? Na-upset pa yung pananampalataya ng iba. Diba? Kaya meron palang nasa tama ka na mali ka pa. Diba? Oh. Who have gone astray from the truth. Yan sabi ni Pablo kay Timothy. Kaya kabilin-bilinan pala ni Pablo kay Timothy sa 2 Timothy 2:15. Sabi doon, study, aral ka, di ba? To show yourself approved unto God, a workman who need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, ganyan kahalaga yung pag-aaral kasi baka mamaya masinsay malihis, di ba? Mawala sa linyada yung ano. So, ano po ang tamang mga katuruan about resurrection? Tapos na ba ito? O wala talaga nito? Kasi yung mga ganun, no? Wala talaga. Wala katotohanan yan para sa ibang mga grupo, no? Yung iba naman, tapos na. Wala nang kasunod. Ano ba tinuturo ng Bible? Ito po, isasahin natin. Yung sabi nga, yung third paragraph, Pastor Edwin, pakibasa. Kay Pastor Russell. Pastor Russell, founder of the sect now known as Jehovah's Witnesses, taught, death is a period of absolute non-existence. Yeah. The dead are dead, utterly destroyed. As to the physical body of Christ, he wrote, we know nothing about what became of it, suggesting that it may have been dissolved into gases. Again, since death is complete destruction and extinction of being, resurrection, which is not a raising of the body but of the spirit, is of necessity the creation of a new and different being. For that which does not exist cannot be recreated. Okay, so ano yung, ito pala yung doktrina ng ano ni Pastor Russell. Doktrina ng mga Jehovah's Witnesses. Ano raw para sa kanya? Raising up of the spirit, hindi ng body. Yung una, sabi roon,
Death is a period of absolute non-existence. Ito yung kalalagayan na pag namatay, patay na talaga. Wala nang ano. Oo, absolute yun, ano? Non-existence. Yan ang kanyang mga katuruan. At sabi nga, yan, yung galing yan sa volume 5, page 347 ng kanyang mga libro na ginawa. Volume 5 na page 329. Haba ng libro niya, 300 pages, Baka mamaya. So, Thesis niya yun, Bishop? Thesis niya siguro yun. Oo, yun nga eh. At para sa kanya, hango nga doon sa kanyang aklat, ang patay-patay na. The dead are dead. Oh. Utterly destroyed. So, saan niya kaya hinango yan? Biblical? Biblical ba yan? Isip niya lang. Di ba? So, ayun eh, nandiyan dyan sa volume 5 ng page 347 naman. Oh. Doon po sa, sabi nga, as to the physical body of Christ, ano yung kanyang turo? Ano yung turo niya about the physical body of Christ? Naniniwala ba siya sa si Kristo na buhay na maguli? Hindi, natislog daw sa gas. Ini-ignore niya pa rin, Di ba? Sabi nga as to the physical body of Christ, he wrote, we know nothing about what became of it. Nagbabasa ba ng Bible ito si Pastor Russell na to? Ano bang binabasa nito? Sabi nga, Di ba meron silang Watchtower, Watchtower ang kanilang he ascended up to heaven. Sabi na lang. So, sabi niya, we know nothing about the resurrection of Christ. Hindi, parang ang doctrine niya, Bishop, si Kristo lang yung binuhay. Si Kristo lang ang binuhay. Pero yung mga taong mamamatay ngayon, hindi sila bubuhayin. Dahil nga doon sa sasabi natin. Hindi, sabi, we know nothing Wala siyang conclusion Doon sa yung tungkol sa pinag-aaralan natin. Na, Yes. yung nating unconscious saka unconscious saka conscious. Andun siya. Oh. Pero siya naniniwala siya na si Kristo binuhay na maguli. Pero wala anong volume. Hindi nga siya naniniwala Sabi niya, as to the physical body of Christ, Yan, sabi niya, we know nothing about We know nothing Sabi ron kailangan meron tayong ron. So, sinasuggest niya We na, know nothing about what became of it Yan ang kanyang nasa volume volume 1, page 129. sabi niya. Oh. Ano yung ibig sabihin nito? Sabi ron, suggesting that it may have been dissolved into gases again. Oh. Parang hula-hula lang. Parang ang ibig sabihin, para sa kanya, about Christ ano yung sinasuggest niya? Laho. Na-dissolve lang yung kanyang katawan. Laho. Parang naging lupa lang din, gano'n, o ano? Parang Nag-gases, o o... parang oxygen na nawala Oo. niya bigla. Hindi. Ganun, no? No. Di ba ito nagbasa ng Bible? O bakit ito naniniwala sa Bible? Yun nga Kaya nga ang niya pinaglalaban niya yung resurrection na walang resurrection. Oo, kaya... actually, maraming kakampi ito, yung mga Sadducee, hindi na naniwala yan. Di ba, sa panahon ni Christ, yung mga Sadducee, Yung Bishop sa hindi naniniwala Acts sa chapter resurrection. 22. Ha? Sa Acts chapter 22 yun. Oo. 23. Yung mga... Yung sabi rito, sabi niya, for Sadducees say that there is no resurrection, neither angel nor spirit, but the parish conveys both. Sapagkat sinasabi ng mga suggestion na walang pagkabuhay na maguli. Di anghel, espiritu sa tapos kapwa, pinaniwala ng mga pariseyo. Sabi, naniniwala ng mga pariseyo. Oo. Mga paris sa panahon yan. Mga Pariseo naniniwala sa Pero resurrection. yung Pero mga Sadducee hindi naniniwala sa resurrection. Hindi, kasi sila ang nagsabi sa mga Oo. sundalo na huwag niyo sabihin nabuhay na muling ninakaw ng katawan. Yun ang nila. Ito sabi rito, Sabi niya. sapagkat sinasabi ng mga Sadduceo na walang pagkabuhay na maguli. Yes, walang Ni pagkabuhay anghel, na maguli. Ni anghel, espiritu. Datapwat, kapwa pinaniniwalaan ng mga Pariseo. Yun. Naniniwala ang mga Pariseo sa pagkabuhay na maguli. Ang Sadduceo hindi naniniwala. Kasi Yun nagkaroon, ang- oo. sa panahon ni Pablo kasi, nung nagsasalita siya,
Sa 6 kasi, meron kasi, may konteksto kasi yan, sabi rito. Dadapwat ang mata kasi si Pablo ng isang bahagi ay mga Saduceo, at ang iba yung mga Pariseo, sumunod sa Dalawang grupo eh. Dito, dalawang grupo to eh. Mm. Ako'y sinesto ko sa pag-asa at pagkabuhay ng maguli ng mga patay. Okay. At nang masabi niya gayon, nangyari isang pagkatalo sa mga pastor sa Saduceo at nagkabahagi ang kapulungan. Yun. Kasi nga sa Saduceo, yun nga. hindi naniniwala. Naniniwala, Ang isang Pariseo naniniwala. naniniwala. Kaya nahati sila. Divide. Divide. Diba? Debate. Kaya bago pa lumabas Pagtapos si ng debate. Russell, Yun na bago yun. pa lumabas si Russell, ibig sabihin, sa panahon niya, meron na talagang aral. Yes, may mga existing na talaga yung Existing na. ganyan. Yung Parang mga aral na pinagpapatuloy na lang eh. yun. Oo. Nasagap na lang. Teaching. Oo. Nakakaanim. Teaching na Saduceo. Take note, ang Saduceo, yan ang mga mayayaman tao. Mga ano kasi yan eh, mga kilala sa lipunan. ang Oo, mga bantog pa yun, mga kilala sa Sadducees. lipunan yan. Ang mga pariseo, sila naman. Kumbaga sa ano, parang Oo, doon sa panahon mga natin pare ngayon, naman. Pari yan. Oo. para sa panahon natin ngayon, talagang may ano sila sa batas ba? Mga May- tituladong may- tao sila sa batas. Ayun, yung mga attorney yun. Oo, mga Saduceo. tituladong tao sila. Mga big time yan, oo. Mga di kampanilya yun. Yeah. So, ito po yung ano. Ito, si Russell siguro, Saduceo to eh. Hindi kaya ito. Di ba? Lahi ng mga Saduceo yata ito si Russell eh. Si Pastor Russell eh. Pero di siya man, oh. Sa segue natin ng konti mo. Oo. Kasi kung yung mga paniniwala ngayon, noon meron pa yan. Meron na yan eh. Hanggang ngayon, ano? Pati yung Noon pa. si Kristo salita lang. Noon meron na yan eh. Mm. Mga 300 to 400 AD. Yung paniniwala ba ng Iglesia ni Kristo, meron ba noon panahon na yun? Ha? O bago pa lang talaga yun? Yung... Kasi yung kay Soriano kasi meron na noon talaga eh. Mga 3 to 400 to 600 AD. Meron na rin yan. Meron na rin yung mga panahon, yung mga teachings na yan. Sabi nila, Kaya lang, siyempre, about Magkakaklase Christ. sa Bible school yan. Soriano, si Kaya lalabas Manalo, Bishop si ng mga Manalo, paniniwala talaga ngayon. Parang noon pa lang, Oo, existent na siya. Kakaklase sa Bible school yan, na kanya-kanya lang. Spirit Yeah. talaga yung turo. Ewan ko kung totoo sabi no, si Evangelist Will de Almeida daw. Soul winner yan sa Iglesia ni Cristo dati. Meron daw sa picture doon. Yung kwento, ayos sa kwento. Ngayon, nung umalis na siya sa ayun ang pagkakasabi, pero hindi naman yun yung story. Mm. Gumawa Pero ng- sabi rin ni Bishop Galimit, di ba na meron isang school lang din sila eh. Ano lang sila. Sa UPC sila. Mm. Kasama yun nila. Oo. Ay, Hindi, ang nakuha ko doon ang istorya naman kay Pastor Mela. Chip in siya dati. Sa isang, parang ganito, Mm. nag-chip in lang siya. Hindi siya kasama sa budget eh, pero pwede siya mag-aral. Kaya lang, wala siyang notes. Tapos pagdating sa kainan, hindi siya pwedeng makakain kasi nga, Bible Chip school in time, lang. wala siyang budget. walang budget. Pero pwede siyang pwede siyang Pwede siyang muko. Balikan Umupo. ko lang yung tanong, sabi niya kasi kanina, Oo. baka yung Iglesia ni Cristo, noon pa yung kakaroon. Kasi ito, katulad sa Liceo, ngayon, may naniniwala. Oo. So, before pa, meron ng ganun. During the time of our Lord Jesus Christ, ang paniniwala nila, isang aspeto lang talaga. Si Meron Kristo kasi- tao. Meron kasi akong vision. Tao. Doon sa YouTube kasi meron ako nadaanan na yung paniniwala ni Soriano na ang Diyos, inanganak pa ng isang Diyos, mga Dalawang Diyos. 400 to 500 AD, meron ganun lumitaw. Oh. Hmm. After ng Nicene Council ba? Parang nagsilitaw itong mga to eh. Pero hindi nga tinanggap eh. Parang ganun di siya panahon. Yun lang medyo parang ano lang ha. Kasi ang marami yun eh. Ang hindi ko lang nakita doon, yung turo ng Iglesia ni Cristo, si Kristo ay tao lang. Di yan din, di ba? Merong kwento nga sa Bible, di ba? Ayaw maniwala ng mga kausap niya na siya yung noon pa. Di ba sabi niya? Ayaw maniwala eh. Before your Abraham father was, Abraham I am. Was Oo. God. Ayaw yun. When you see my days, when you Hindi, see walang my problema days. doon kasi Diba? Sabihin, yung mga tao na kausap niya, ito yung mga hindi naniniwala na Diyos si Kristo. Oo. Kumbaga, parang ito rin yung mga iglesia nung araw Oo. na hindi sila naniniwala na Diyos si ano. Yung paniniwala Kasi kilala nila noon. eh. ang Tao nabasa lang ko siya. sa Bible din siya. Sa Matthew 16 kasi, sa Peter, sino sumagot si Pedro, di ba? Pag-aralan namin yun. Tapos meron pang following text doon na sabi ron eh, anong sabi ng iba tungkol sa akin kung sino ako? Oo. Sabi niya, ikaw si Remias, ikaw si Elias, ikaw si isa sa mga John the Baptist. Ibig sabihin, lingkod ng Diyos, pero like a prophet, hindi like a man.
Okay? Bagamat tao itong mga propeta, pero like a prophet. Ano ba? Muhammad. O, prophet si Muhammad eh. Malapit-lapit na rin sa panahon niya. Pero yung paniniwala talaga na, na gamitin, si Kristo tao, talagang iglesia ni Kristo, kung meron na ba nung after 325 AD ng Nicene Council, kung may lumitaw ba? Meron. Na parang tapos, Yun na nga yun. Yun sila na nga yun. Parang doon niya kinuha yung yung teaching niya. Doon, Kasi doon, kilala doon nila nagsimula. si Cristo eh. Anak ni Jose yan eh. Oo. kasi doon sa YouTube, Yun ang nakita ko kilala doon, nila. yung paniniwala ng dating daan, nandun eh. Yung ang Diyos ay nanganak pa ng isang Diyos at yung si Jesus Christ. Dalawa At at may naniniwala din doon na si Kristo ay isa ring anghel. Oo, meron din doon, di siya. Oo. Hindi ko lang naisip eh, sayang eh. Yan, yung mga iba't May ibang mga pangalan pananampalataya. pa yung mga tao eh. May mga pangalan pa yung kung sino nagdadalo ng ganung aral. Oh, yung si Lucifer at saka si Christ, magkapatid. Oh. Yung mga teaching na ganyan. Kaya nga, ano, Si Rizal Yan, nga, ah. Diyos eh. Pupunta rin si doon sa subject natin ng apologetics, masadahan natin si mga yan. Okay, so dito tayo, punta tayo dito sa yan ang stand ni Russell. So, ang dami niya na upset, ang dami niya natangay. Ang dami rin ang saksi ni Jehovah, di ba? Oh, dahil Bishop. Ang daming member yan. O di, ang daming na Wala nga Doon talaga Bishop, pagkaan siguro. Kasi Kaya alam ko, nga si Russell, Illuminati. Yun, so yun ang Kaya palagay ko, member nga siya ng Sadduceo. Di ba? Oo nga eh. Ano siya? Sabi niya, Remnant ba tawag doon? we know nothing about about the Lord Jesus Ano tawag Christ. doon sa English? Remnant siya. Wala Remnant. sila, Torah lang ang ito. Again, sabi ito, since death is complete destruction and extinction of being, resurrection, which is not raising up of the body, but of the spirit, is of necessity the creation of a new and different being, for that which does not exist cannot be recreated. Ano naman itong huling pangungusap na ito? May katawan daw, pag wala na, wala na. Hmm. So, ang nasa resurrection, yung raising up of the spirit. So, sabi niya, again, kung ang kamatayan, since death, ano raw ang death? It is a complete destruction and extinction of being. So, wala na nga talaga, complete destruction. So, ngayon po, sabi roon Resurrection. yung resurrection, which is not a raising up of the body, o yung resurrection, hindi raw po ito yung pagkabuhay na maguli ng katawan. Ano yung magbubuhay na maguli? Spirit. Ba? Mabubuhay na mo lang yung spirito. Mm. Hindi mamamatay yun. Namatay ang espiritu, dapat mabubuhay na maguli ang espiritu. Samantalang sa pag-aaral Espiritu yan di ba? Ang inner man Hindi, hindi yan namamatay. immortal yan Immortal. Oo. Spirit So, Ang inner man ko, is called Oo. spirit din Spirit of ang man. namamatay yung yung katawan. Oo. Di ba ba? So, yun ang kanilang stand, Yun ang kanilang, is of necessity the creation of a new and different being. For that which does not exist cannot be recreated. So, yung sumunod, Pastor Nards, pakibasa yung sumunod na paragraph. Thus, the resurrection of the body is openly denied in a so-called resurrection of the spirit substituted for it. But resurrection here is a misnomer, for it, the dead are utterly destroyed and absolutely non-existent. How can there be any resurrection from the dead? The dead can be raised up again, but not that which does not even exist. And Mark will, according to the above statement, even the spirit does not exist and cannot be recreated. Therefore, there must be of necessity the creation of a new and different being. So while talking about resurrection, Russell actually denied in 2:2. Russell Into two. actually denied it and toto. Yung toto. Ano Ibang yung klase. it and toto? Tingnan nga sa dictionary to, bago to.
Ano ibig sabihin yung terminology na en toto? Di ba? Ibang kanta. So ano po yung sabihin nitong sumunod na paragraph na ito? About the teaching of resurrection. Ang pagkabuhay mo ng katawan ay Yung denied. Openly denied. Denied. Yung pagkabuhay na maguli ng katawan ng katawan. Katawan. Denied yan. So, Wala sa yung dictionary. resurrection daw inappropriate. mm, Kumbaga hindi dapat resurrection daw ang tawag doon. Sabi niya. Kasi kung patay daw talaga, patay. Patay na. Ang system, wala na talaga. So, how can there be any resurrection from the dead? sabi nga, no, for if the dead are utterly destroyed, utterly talagang patay, wala talaga yun, ano? Wala talaga. Wala talaga. Kay Russell, wala talaga. Dissolved talaga yun, ano? Dissolved talaga siya, wala. Ibig sabihin, utterly destroyed, absolutely non-existent. Kaya yung tanong, how can there be any resurrection from the dead? O, paano rin magkakaroon ng pagkabuhay na maguli sa mga patay? No? Kasi wala na. Di ba? Utterly destroyed na nga eh. No? The dead can be raised up again. No? Ang patay ay mabubuhay na maguli. So, but not that which does not even exist. Oh. Sabi nga, and mark well, according to the above statement, even the spirit does not exist. Aba, pati spirit, no? Wala na talaga, ano? Wala talaga, totally talaga, Oh, Bishop. totally, no? Pati spirit pala, hindi na rin mag-exist, ano? Oh. Cannot be recreated. And cannot be recreated. Hindi raw, ang spirit daw, hindi raw po pwede bigyan ulit ng panibagong katawan. Like for example, di ba? Saan kaya kinuha nga yung mga turo? So, ayan nga, ang pinakalundo, therefore, ito na yun, therefore, there must be of necessity the creation of a new and different being. So while talking about resurrection, Russell actually denied it en toto. Wala si dictionary in toto kasi parang ano eh. Parang Latin yata ito eh. Ayan, en toto. Or Ayan. ano, So, parang testificandum. ayan. Pero di siya, matanong lang. Kung ganito siya, di ba naniniwala naman siya na ang mga Jehovah Witnesses Hindi naniniwala sa kaluluwa siguro si Russell? Hindi. May kaluluwa ba? Ang ano lang dito Bishop, ang tanong lang doon. Di ba yung grupo niya kasi naniniwala naman na mamanahin nila ang lupa eh. Oh. Eh paano yun? Pag Sino namatay? naniwala nila? Ah. Oh, mamanahin ng lupa. Ang magmamana yun. Yung magmamana, 144 lang yata eh. 1,000. Di ba? Sila nga daw yun eh. Kaso Million na sila eh. kaso mamamatay yung ano eh. Oo nga. Marami na iglesia, marami ng pardon, mga Jehovah Witnesses ang naniniwala. Namatay naman. Paano sila magmamana ngayon ng ano? Kung hindi sila ayun nga. ibabangon. Di- Paano sila ano, yun. sa kanyang paniniwala Teaching nila, wala resurrection. Non-existent na, even the spirit. Buhay pa ba ito si Russell? Patay na to, di ba? Patay na yan eh. Oh. Sabi niya, yung en toto is a Latin phrase that means as a whole or entirely. Ibig sabihin, Entirely, Russell en toto. actually denied Oh, ibig the sabihin. whole or entirely about So, resurrection. yung buong katauhan ng tao. Parang gano'n. Anong meaning pa sa isa? Entirely? Entirely. As a whole, A whole. or entirely. As a whole. Yung as a whole, utterly destroyed. As a whole. Ibig sabihin, Ganun yun. yung entirely, ibig sabihin yung tungkol dun sa resurrection, lahat yun hindi niya pininiwalaan. Oo. So, wala Dinay talaga, niya as in yun, wala. dinay niya. No, denying yung gano'n, ano. Yung yung mga India, yung mga Hindu, di ba? Ano yung kanilang paniniwala? Naniniwala sila sa resurrection. Ano naman sila yung... Pero- tawag doon, yung... And then, ano sila? Transferring. Hindi, ang lang doon yung May yung bang kaluluwa, Oh, yun, transfer lilipat nga. Lilipat. sa hayop. Oh, lilipat sa kulis sa O kaya dati kang mayaman, Reincarnation. reincarnation sila. reincarnation. Pwede sa tao, maaaring prinsesa ka noon, ngayon naman, pulubi ka na. Ganon, Parang oo. ganon, mahirap ka ng tao. Dati, So- pulubi ka pa ngayon,
nasa royal blood ka na. Oh. Parang ano. Halimbawa, nga, namatay sila dati, mga ninuno. Namatay na. Ngayon nabubay na, ngayon, ikaw, o pwedeng ikaw nasa katauhan ng dating ninuno. Parang gano'n, ano, hindi ikaw yan. Halimbawa, ito ngayon, sundalo. Oo, dati. Eh dati nung araw, hindi siya sundalo. Oo. Oh. Pero, yung kaluluwa niya lilipat doon sa ano, Parang gano'n na. Siya na yung dati na sa sundalo na ngayon. mabubuhay pagdating ng panahon. Kaya paniniwala pa. Palipat-lipat lang. Pero nangyari Transfer na ba lang. sa inyo, yung kasi meron ako na experience na yung halimbawa kalagay parang nangyari na sa akin yung ganitong sitwasyon. Parang gano'n. May nangyari ba sa inyo? Parang nangyari na to. Hindi ko lang matanda kung Parang nakarating ka na sa lugar. Parang nare-recall mo lang. Pwede, May- pwede kasi sa dreams na. Siguro, Pwede. yun ang inaano na sa reincarnation na yung parang may naalala ka na before Nangyari na pa, sa'yo. nangyari sa in the past. Tapos parang nangyayari na yun. Mm. Yung parang gano'n. Oh, pero Bishop, yun nga, di ba? Paano sagutin ng Jehovah Witnesses yun na totally, entirely, di siya naniniwala. Hindi, wala na. Patay. Patay na yung sa leader nila. mamanahin nila ang lupa. Ang Oo. mamana yung sila nga Mamanahin siya ng lupa. No? Paano na-explain yun? Babalik siya sa lupa. Paano siya babalik? Oo, yun. Paano nila, ano yun? Dapat ma-preserve nila yung ano ni ano. Pero ang sabi niya rito, creation of new and different being. Kumbaga, Hmm. Panibago. panibago. Oo. Paano nangyari yun? Ano Siya ulit, Malabo. parang ikaw, pero hindi na yung dating mong katawan. Sabi nga, mamanahin nga nila ang lupa. Kaya nga ano mamanahin natin. Kami mga Jehovah, mamanahin namin ang lupa. Ngayon, hindi namatay langit. yung tagapagmana. Paano yun? Hmm. Wala na. Wala na. Sabi ni Pastor Ed Villamor, sa saksi ang kaluluwa, yung katawan, pagpatay na, pati yung kaluluwa at yung katawan, ano raw, talagang dissolve na, kumbaga sa ano. Oo. Yan o, ang katawan, patay na rin yung kaluluwa. Yun nga siya. Kasama mamamatay yung kaluluwa at katawan. Oo. Pero ang problema kasi doon, Utterly destroyed nga eh. mamanahin nila yung lupa. Sino magmamana kung mamamatay sila? Ay, kaya nga. Wala Kaya na nga. resurrection. Walang, Oo. hindi na naniniwala sa resurrection. Hindi wala na. Ay di walang consistency yung kanilang teaching. Paano paano mamamanahin ng lupa, patay ka na. May siya tanong kayo sa Jehovah Witnesses yan, no? Pag makakita ako, para mas malaglalakad dyan eh. Tanong ko nga, no? Eh, yung mga nagbabantay doon na may mga libro sila. Ano ba Yun yun? na. Yun sila nga yun eh. Yun pa lang. Oo, dyan o na. Meron dyan sa barangay eh. O sila yun. Sa Serenity, mga Libre yun eh. Libre yun. aga-aga pa nga ng mga yun. At sisipag nila. Pinapasok ko yun sa bahay mo nakaraan. Di ba? Kaya nga. Pinapasok ko. Doon sa bahay. Nung araw, bago pa kung wala pa kung alam. Mm. Ang tinanong ko lang kung saan mapupunta ang tao kung namatay. Tapos tinawag nila yung pinakpasto nila. Tinawag Wala, na. hindi bang... Hindi na masagot. Yun lang po ang gusto kong tanong sa inyo. Saan ba pupunta ang kaluluwa ng tao kung namatay? Tanong ko nga sa akin na tumisan pa tayo. Kasi alam ko may sagot sila rito eh. Pero alam ko nga. Sige, Pastor Jose, pakibasa. Yung last na paragraph. Then there is the theory set forth by Mr. Otis Q. Sellers. That resurrection affects not merely one part of things make up, but the whole. He states that the Bible testimony reveals that both death and resurrection touch the entire man. This is the whole burden of scriptures from the beginning to the end. Word of Truth, volume. This statement is emphatic as it is sweeping, but Mr. Sellers does not advance even one scripture in support of it. In this, he reminds us of the preacher who was wont to prove his points merely by pounding the pulpit and declaring the Word of God is very definite. On this point, of course, Mr. Sellers has based his conclusion on his false premise as to what compromised the entire man. Okay. So, ano naman ang stand ni Mr. Sellers. Ano sa kanya? Yung yan, sabi na meron siyang theory, no? Ano yung kanyang theory? Sabi ron, that the resurrection affects, ano yung naapektuhan? Not merely one part of man's make-up. So, parang di ba?
Pero ang apektado raw, the whole. No? So, ano yung kanyang stand? He states, the Bible testimony reveals that both death and resurrection touch the entire man. Ano naman to siya? Oh, tama ba 'yon? Oh. Yung sabi nga ay the Bible Mararanasan. testimony reveals that both, di ba? Kamatayan at saka resurrection, that's the entire man. Oo. Yun tayo. That's the entire man, yung kabuuan ng tao, di ba? So this is the whole burden of scripture from beginning to end. So according to Word of Truth, volume 9, page 96. So this statement is as emphatic as it is sweeping. No? Pero sabi ron, but Mr. Sellers, ano sabi ni Sellers? Does not advance even one scripture in support of it. Meron ba siyang talata na nagsusuporta sa kanyang pananaw? So, dahil doon, sabi nga, in this, he reminds us of the preacher who was wont to prove his points merely by pounding the pulpit and declaring the Word of God is very definite on this point. No? Kasi kung meron kang stand, sabi ko nga lagi sinusuportahan ng talata. May patunay ka ng talata. Kahit isa man lang sana. Oo. At sabi nga, of course, Mr. Sellers has based his conclusion, saan galing? On his own false premise as to what comprises the entire man. Wala siyang saligan. Diba? On premise lang eh. Own premise, di ba? Doon lang sa hindi man, siguro sa mga nakausap niya lang. O kaya kasi may mga, baka kasama yan sa pilosopo Tasyo. Yeah? Kaya mainam sa atin, meron tayo yung paniniwala natin, hango sa Biblia. Amen. Sinususugan ng talata, pinapatibay ng talata. Amen. No? Mahirap magkaroon ng tinatawag na theory na hindi suportado ng talata. Walang pinanggalingan. Like for example, Darwinian theory, di ba? Theory rin yun kay Darwin Di ba? Ano ang kanyang theory na ang tao galing sa unggoy. Oh. Tapos susuportahan na kung ano-anong mga dokumento, kunyari, di ba? Oh. So ito rin kay Seller din. So another theory is an offspring of the old. Ang tawag doon, germ theory. Meron pa lang germ theory. Offspring of the old. Ito siguro yung paniniwala ng mga Hinduism ba yan? O ano? Old spring, sabi na, offspring of the old No? That at death, there must still be some element of the body remaining alive. Meron daw, pag namatay daw, ayon diyan, merong ibang bahagi o ilang bahagi o elemento ng katawan na nanatiling buhay. Germ theory ang kanila. Tayo, sa Kristyanismo, ano 'yon? Pag namatay ang tao, namamatay ang katawan. Pero spirit. Pero merong kaluluwa at saka may espiritu. remaining alive. As is yun, alive yun. Di ba? Pero sa kanila, germ theory naman. Di ba? Ito na. Or it could not be raised again. The offspring of this theory is that taught by Mr. Oscar Baker. Ito po ang yung theory ng germ theory. Ito ay panukala o theory ni Mr. Oscar, who holds on the basis of such passages as John 3:36. Mabuti pa si Oscar, meron talata na ginamit. Basa nga 3:36 ng John. John 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumalima sa anak
ay hindi makakita ng buhay kundi ang putang Diyos ay sumasa kanya. Ngayon, ano po yung ano ibig sabihin ng 336? Ayon naman sa kanilang interpretation. No. Ito, sabi diyan, Only Ang- the saved. yung sumasampalataya may buhay na walang hanggan. Mag-e-exist sila, mananatili sila. Ay yung hindi sumampalataya, utterly destroyed. Makakita ng buhay kundi putang Diyos. Oo. Putang Diyos Di sumasa puot. kanya. Di- Buot lang. Destroyed. Oh. Hindi, puot lang. Puot lang, di ba? Oh. Pag sabihin puot, yung parusa. Oh, siguro, inisip nila nung sinabi, puot ng Diyos, parusahan, pupugnawin. Oh. Ay, wala namang ganun. Wala, yun na lang, yung dagdag na nga na lang, na naman, sakali, di ba? Ang puot ng ito. Diyos kasi parusa eh. No, sabi kasi diyan that only the saved will be raised from the dead. Yun, sabi yun. 'Di ba? Yung ano Yun lang daw yung mga mananampalataya lang. Oo, yung mga ligtas lang daw po ang siyang magkakaroon ng pagkabuhay na maguli. Because they alone have everlasting life. Oh, yung pumasok na yung sinasabi ko, di ba? So, ibig sabihin, Bishop, sa paniniwala niya, Oo. yung talagang hindi mananampalataya, destroyed talaga, wala. Oo, Yun ang nga, kanya. destroyed din nga. Yun ang kanya naman. Oh, di ba? Puot ng Diyos eh. Ang hindi sumampalataya, ang aanihin niya, puot ng Diyos. O Yun yung germ destroyed. theory. Yung Parang germ ganun. theory. Germ theory. Parang- Oscar Baker. Yung kailangan kilala niyo, Mr. Russell, no? Russell, ng Jehovah's Witness. Si Mr. Seller, o Sellers. Ito yung mga ano nila. Because they alone have everlasting life, utterly failing to distinguish between physical life and the spiritual. Eternal life is ours in Christ, says Mr. Baker. So, sabi diyan, there are just two ways. One is that one may receive everlasting life and have a resurrection through believing. O nagkakaroon daw ng no? Yun nga, yung naranasan o nakamtan ng buhay na walang hanggan. At yun nga, may pagkabuhay na maguli. Dahil nga, sumampalataya ayon sa 3:16. Parang medyo maganda-ganda to kaysa kay Russell. Medyo, no. So, okay pa to. The other is failing. And perishing. Nangingawa sa resurrection. Yun. Pero parang believer lang. Believer lang. Such will never see life. No, yun. Believer lang ang ligtas at merong resurrection. Yung hindi sumampalataya, utterly destroyed. Di ba? Will never see light. Yun ang kanyang kasi nga, puot ng Diyos ang aanihin eh. Puot eh. Mapuot ba naman sa iyo ang Diyos? Di, wala. Ang isa daw, sabi niya, magmamana Oo. ng everlasting life. Oo, yung The other nananiniwala. one, yung perishing daw, Oo. ay hindi. Ayun nga eh, di ba? So, the other is failing to believe. O yun nga, nag-fail to believe, whether willfully or in ignorance and perishing. O, di ba? Buti pa ito, may versikulo. Pero yung interpretation niya, no? Ayun lang. Okay, this of course involves the immediate annihilation of the unsaved at physical death. Oh, ito na pumapasok na naman yung annihilationist, ano? Oo. Pumasok na naman yung turo ng annihilation. Na yung unsaved, pag namatay, wala na. Di ba? Cessation from consciousness. Yan ang nangyayari sa mga, No. Does the reader ask how the unsaved can then stand before God in judgment? O, yan ang tanong, di ba? Paano, Annihilation naman. Oo. Kasi kung annihilationist ka, ang sumunod na question, bakit makakabasa tayo sa Bible na ang mga unbeliever ay haharap sa hukuman ng Diyos? Talaga pinagbasa ng Bible, another side lang ang binasa. Di ba? Mga padala talaga ito. So, talagang, actually, sigurado, mga theologian din ito no? Di ba? Patulad ni Russell, ito si Baker. Mr. Baker denies that this will take place at all, or even at all men are fully responsible before God
for their sins. Ano kaya ano sa kanya? Ano yung dinideny niya? Na ayon kay ano? All men are responsible to God for all they do. Si Baker. Oo. Kanya. Sabi niya, Baker denies that this will take place at all. Ano yung dinideny niya? Even that all men are fully responsible for God's purposes. Dinideny niya itong annihilation. Yung annihilation, yun. Dinideny niya to. Na Kasi iniwala siya ito na. ay para sa lahat daw, hindi sa ano, hindi lang sa mga unsaved. Kasi kung haharap Di ba? na naman daw sa Diyos ang mga tao magsusulit, mabubuhay sila. Magkakaroon sila ng resurrection. Dinideny niya. Oo, di ba? Dinideny ni Baker yung ano. Hindi na yan yung nagko-contradict sa John 3:16. John 3:36 na. 336. Yung hindi believer, total destruction na yan. Eh kung harap pa raw, magko-contradict doon sa John 3:36. 336 pala yung kanya, ano, no? So, kaya yung sumunod, yung tanong ko, yun nga, parang annihilationist ka rin sa mga unsaved. What about the great white throne? No? Then, that is taken care of too evidently, he says, a judgment of believers is in progress here. No? So, yun nga. Ibig sabihin, kung ano to, yung haharap daw doon, mga Christian pa rin. No? Kasi nga, hindi naman nahaharap yung mga unsaved eh. Kung lang. Wala nang hatol eh. Mga- Nahatulan na nga eh. Tapos na eh. Ang harap lang para sa kanya, Oo. yung ano, yung mga Yung mga saved. Sa Great White yung mga Throne. saved. Oo. Yun lang. Yung mga kumusta pa yung naniwala. Oo. Ang kanya, kung naniwala ka, halimbawa, haharap ka sa Diyos. Haharap ka pa rin. Haharap ka pa rin. Oo. Yun ang ano niya. Eh sa atin, Pero ano yung mga yung... hindi talaga naniwala totally, Wala nang pagharap. Wala nang pagharap. Yun ang kanya naman. Destroyed na nga eh. Ano na eh. Kung magsano naniniwala to na halimbawa yung tao, kahit saved ka, kakasala pa rin ka, tapos haharap ka sa Diyos, then yung parang ang kapalaran mo na sa Diyos. Oo. Parang ganun kung ikaw ba'y Ano? paparusahan o hindi siguro. Ito lang. Pwede pang parusahan kung pagharap mo sa Pwede siguro, judgment? ganun siguro naman ito. Ito siguro Oo, paniniwala diba? ito. Kung naniwala na nga eh, sumampalataya na nga eh, di ba? Kasi ayon sa kanya, yun nga, mga ano lang, mga saved lang daw yung haharap. Parang Hindi ganun yung din siya. unsaved, Parang- tapos na. Parang yung sabi niya saved dito, yung kumilala, parang yung saved sa Oo. kanya. Pero parang meron siyang another option na pagharap mo ron, kahit ligtas ka na, eh kung namang halimbawa ka dito na naniwala ka, pero doon parang pag humarap ka ibig sabihin parang pwede ka pa rin maparusahan. Pwede pa. O siguro, ganun. Mas maganda yung sunod na ano. Another theory, sometimes called the reincarnation theory. Ito ba sa reincarnation holds theory. that the same spirit later inhabits another body. Yun sinasabi niyo The mortal kanina. body is not actually resurrected. This is another denial of the Bible doctrine of the resurrection of the dead. Oh. Ito, Kita niyo, no? theory. Lipat ka na sa ibang katawan. Yun. Kasi hindi ka na Oo, pwede doon palipat-lipat sa lang. katawan mo. Ito yung sa Hindu. Ito yung mga reincarnation theory. So merong germ theory, no? Merong germ theory. Ang nananangan dyan si Mr. Oscar Baker. Ito naman, reincarnation theory. Sino kaya ito? Sinong grupo na to? Mga Hinduism ba ito? Mga Hinduism ito. Walang sinabi. Wala sinabi ko Pero sino. another theory Pero spirit body. may Swedenborgs eh, no? Another theory. Mm-mm. Kay Swedenborg theory naman to. Spirit body is involved from the physical body. Ang dami pala mga theory, no? Sa, ano, no? Katay nyo? Sa pagkabuhay ng maguling. Merong, identity theory. Oh. Yung identity theory naman, kung namatay ka na pilay, ma-resurrect ka, pilay ka pa rin. Walang pagbabago. Kung pangit ka pa rin. Kung baby ka, pag binuhay ka, baby ka pa rin. Ito may Pag baby pa rin. baby pa rin. Oo. Pag cripple pa rin. Full pa rin. Yan na. Walang pagbabago. Oo. Kung namatay kang matanda ka rin naman. Di ba? Kung
namatay ka Wala kang sakitin, choice. sakitin ka rin, no? Parang, Ano yan? wala na yata na bago. Walang ano, no? May resurrection kung ganun pa rin ba? Ang dami, nakita natin dito. Lord, they will be glorified. Iba-iba pala mga theory. May Swedenborg's theory. Sabi nila, pag namatay daw, what happened? No? Merong spirit body is evolved from physical body. Ano yun? Evolved from physical body? Ano ulit? Ano yung Swedenborg? Ano, tutubo ulit. Parang ano, parang kung sa ulit. Parang papasok ulit siya doon sa ano. Sa? Physical body. Physical body na namatay? Parang, Mabubuhay mo gali. Parang yung, parang sinasabi mo nga, parang Juan, parang parang pagka-Hindu pa rin po. Hindu belief, Churi. Okay. Na yung dating ikaw, papanganak ka ulit. Ibog ka ulit sa, ano, sa another body. Etong Pero ano, hindi ka na yung dati. Kung sino yung ka. reincarnation theory kasi sabi nila holds that the same spirit, yung same spirit na inhabits another body. Ito rin yun. Oh. Parang lilipat lang. Yung spirit mo lilipat Lilipat lang. sa ibang katawan. Ito nga bisa. Di ba? Yung reincarnation yon. Oo. Ito kay ano, ganun din. Parang parehas lang din eh. Oo. Kasi spirit body is evolved from the physical body. Oh, kaya ito puro nagdi-deny ng tinatawag na Bible doctrine, ano? Kaya nga yung doctrine about the So, ganun pa resurrection. sa identity theory. Tama, no? Identity theory pa pala. Ano? So, we will deal more directly with these unscriptural theories as we examine what the Word of God actually says about resurrection. So, ito nyo, no? Ngayon, yun na natin. Ito na. Pag namatay siya na siya bata pa, ganun pa rin. Cripple siya, Ay, di ba, may ganyan din ang ano, ang turo ang Catholic. Pag namatay daw yung baby, magiging angel naman. Sa langit. No? Nadagdagan ba angel? Di ba? Tingnan natin, page 53. Contrary to the notion that only the saved will experience a resurrection. The scripture state emphatically that both the saved and the unsaved will be raised from the dead. Oh. Ito. Lahat daw, ligtas ka man o hindi ka ligtas, mabubuhay na maguli. May pagkabuhay na maguli. Biblical, sinabi nga eh. Yan po yung Daniel 12:2. Sabi roon, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Oh. May pagkabuhay na maguli yung mga namatay, saved ka man or unsaved. Di ba? Yung isa sa pagkabuhay na maguli, ang patungo everlasting life, walang hanggan. Yung iba naman, shame and everlasting contempt. That is biblical. Ito na yung equals silang lahat. Mhm. Lahat ng paniniwala sa una, ito yung equals. Ito na yung ito yung biblical, no? So, mali yung mga turo nila Russell, di ba? Nila Sellers, nila Oscar Baker. John 5:28 and 29. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear His voice. All. Hindi sinabing ligtas lang, Hindi sinabing lahat lang ng mga ligtas na nasa libingan. Di ba? At sabi na, and shall comfort they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. O, di ba? Ito yung mga, merong resurrection of damnation Resurrection of life. Pero may question dito, Bishop. Hmm. Ito kasi John 5:29 kasi, nangyari na to eh. Di ba sa panahon niya, sa panahon ni Jesus Christ, nang gumagos sa mga patay, nung siya ay ipako, tapos nahati yung
yung kortina sa templo. Ang sabi ron, lumindol, tapos maraming mga banalang ang bumangon at nagpakita pa. Di ba sabi rito? Oh. John 5:28 Hanggang 29 yun eh. hanggang They 29. shall comfort, they shall done good unto evil. Oh. So, ano to? Parang kailan Ano yung context? kasi Chapter 5 pa lang yan kasi nandyan. all dito all dito sabi na rin, there is voice eh. Oh. So, pati dito, parang continuation naman to, shall comfort, they have done good unto the resurrection of the life, and they have done evil unto the damnation. Samantalang binuhay lang naman doon yung mga righteous people. Oh. So, ano naging pamantayan? Para, yun nga, pareho may ang issue, merong pagkabuhay na maguli. Ibig sabihin ito, Both. Pero itong isa, maaaring sa Magkaiba lang ang patutunguhan. Oo. Tama. Diba? Parang niya Pareho. Yun ang yung ina-arise natin eh. Na para maano itong turo nila Oscar Baker na ito. Kasi John 5:20, papatunay lang na merong pagbangon talaga from the dead. Ito yun 5:28 eh. Oo. Oo. Tama. Okay. Oh, yan, merong komento si Sir Hernan. Sabi niya, Oscar Baker nakatuon sa philosophies of mathematics at logic. Tinalakay niya yun being toward death. Ginamit niya ang hermeneutics ni Heidegger upang suriin ang kamatayan, pag-iisip tungkol sa mortalidad. Ayan. Ano yung kasunod dyan? At kahulugan ng buhay, pero hindi direkta sa muling pagkabuhay. Kaya marami mga filosofiya, no? Na may mga kanya-kanya mga theory, pero ang nakakalungkot, inosente naman pagdating sa salita ng Diyos. Kaya nakakapaggawa sila ng sarili nilang mga teorya o theory o philosophy, but not in accordance with the Word of God. So, yun po. Ito na yung mga Word of God. Napakalinaw. Sa Acts 24:15, sabi doon, there shall be a resurrection of the dead, both of the just and the unjust. Oh, klaro, di po ba? May pagkabuhay na maguli. No? Kanino? Sa mga matuwid at saka sa mga hindi matuwid. Revelation 20 verse 12 to 13, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. Amen? So both, pareho po. So this plain and emphatic statement from the Word should certainly be enough to silence the objections of those who claim to believe the Bible, yet deny that the unsaved will be raised from the dead. No. What astonishes us is that in the light of such passages as this, some would confuse the issue by making it appear that a resurrection would afford hope to unbelievers, as in the statement. So we should realize that the masses are returning to the dust with no hope of a return, they perish. So this form of conditional immortality is based on a misinterpretation of John 3:36. Misinterpretation, wrong interpretation. Diba? Where it is stated that the believer in Christ has everlasting life, while the unbeliever shall not see life. No? Yun ang sinasabi, John 3:36, ano? Yung mananampalataya, merong everlasting life. No? Yung unbeliever shall not see life. No? Ibig sabihin, walang everlasting life. Mapeperish nga. Tingnan natin. Sabi, pursuing this theory,
Mr. Oscar Baker says, it is the same with the seed which we plant in the ground. If it does not have life in it when planted, it will never grow, it will perish. Ano yung kanyang pananaw? Katulad daw ng na seed. Pananaw ni Baker na yung germs daw. Diba yung germs theory niya? Oo. Inaring tulad Germs niya dun theory. sa buto. Sabi niya, kung ang buto may buhay, maglalago siya. Pero kung wala siyang buhay, hindi na siya magkaano. Ganun, ano? Buhay. Hindi na mabubuhay, hindi na tutubo. Yun ang kanyang no? So, sabi nga, just how, he asked, could people who do not have life in them be made alive again? Yan niya, no? So, we reply to this foolish question by asking how one could be made alive again if he already had life. Obviously, only that which has died and does not have life can be made alive again. So, ano uli yung kanyang ni Baker? Oscar Baker? Germ theory. Oo, yung kanyang germs theory. Uli, mabubuhay siya uli. So, ibig sabihin, Ibig sabihin yung Parang Baker, yung unbeliever, yung unsaved, oh, hindi naman wala siya. nang pagkabuhay na maguli. Kasi wala na sa kansi. Parang Wala nang buhay. May mga binhi kasi na Patay na hindi yung talaga tumutubo dahil patay Wala talaga. nang buhay, wala. Oh, yun ang kanya naman. Yung mga unsaved, ganun sila. Parang buto rin. Hindi na siya. Parang buto. Na pag tinanim mo, Kasi wala na patay siya. talaga, wala talaga hindi mabuhay. Hindi na talaga. Wala na. Kasi Kahit anong unsaved. dilig. Kahit anong dilig. Hindi katulad nung Saved, nung saved. nung saved, tubo talaga sila. Yun ang Pero that is biblical. Yung walang germs, hindi mabubuhay. Oo. Ang biblical doon, Yung may germs, ang biblical lang doon yung mabubuhay muli. Mabubuhay yung mga believer. Oh, yung ang hindi biblical doon yung Yung hindi nabubuhay yung mga unbeliever annihilation parang na annihilation. walang resurrection. Wala na Kasi sa kanya, ang unbeliever, wala na resurrection yun ang kanya. Pero biblical speaking, both merong resurrection. Merong pagkabuhay na maguli. Okay, sabi nga, perhaps Mr. Baker should ponder more carefully over the simple words of our Lord. Maaari daw, baka raw ito yung kanyang Verily, verily, I say unto you, except a corn, ito na, of wheat, fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bring forth much fruit. Meron siyang Bible, Meron siya, meron siyang Bible Yan, 12:24. Hinahawakan. medyo maganda-ganda nga to siya. Medyo maganda-ganda na konti to. Pero Kailangan mo lang mamatay bago uli. alam mo na mamatay. Ayan, may konteksto na naman yan, Or perhaps you should- Pero at least, naniniwala siya. Oo. So, ano ulit, Tagalog nga yan, 12:24? Nandyan? Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang iisa. Ngunit, kung mamatay ay nagbubunga ng marami. Okay. So, maliban na raw na mahulog ang buto ng trigo, mananatili siya mag-isa. Tama ba? Pero pag nahulog Sa lupa. sa lupa Mamatay. at namatay, Ay magbubunga. ay natitira siyang Yan yung sinasabi ron, magbubunga pag nahulog, nilagay, di ba? nagbubunga. Nagbubunga na marami, 12:24, sabi rito. Truly, truly, I say to you, unless a grain, di ba? A grain, yung buto, of the wheat falls into the earth and dies, it remains alone. Di ba? But if it dies, it bears much fruit. Pag namatay daw, magbubunga ng marami. Oh. Tapos sumunod, he who loves his life loses it, and he who hates his life in this world will keep it to the eternal life.
Amen? Oh. Another one, sabi ng ito, 1 Corinthians 15:36. The food that which thou sowest is not quickened, except it die. Okay? Ang sabi doon, thou fool, no? That which thou sowest is not quickened except it die. Oh. Dito sa NASB 15:36. Sabi ng unang Korinto. Ito. You fool, that which you sow does not come unto life unless it dies. Di ba? So, paano po ba papasubalian yung ano ni Baker? Ang bali lang kay Baker, yung sama, hindi na mabubuhay mo din. Yun lang kay Baker. Yun lang, mabuting binhi o ano? Yun lang sa kanya. Ang sabihin, Yun lang, yung may buhay. example niya, yun lang may buhay. Halimbawa, Buhay naman ang pareho siyang binhi, ang problema, yung isa, patay talaga. Oh. Yung example na yun. Sample niya lang yun. Oo. Dahil yung sa kanya kasi, yung isang unbeliever, race against sa pagmamatay. Samantalang yung isa, pag makasalanan ka, hindi ka, unsaved ka, patay ka talaga. Hindi Pero ka mabubuhay. yung biblical na ano, 'di ba? Sa 1 Corinthians din, makikita natin dito. Yung binhi, buto, malalaglag sa lupa. Pag nalaglag ang buto, ano mangyayari? Tutubo. So, nung nalaglag buto, Mamamatay muna siya. namatay, buto. Siyempre, alam mo, yun, ano yun eh. Tapos pagka nabuhay ng maguli, iba yung katawan. Iba na itsura. Hindi na yung buto ang siyang nabuhay na maguli. Doon naman inilalarawan doon yung pagkabuhay na maguli ng mga Kristiyano sa 1 Corinthians. Kasi ang tanong, ano itsura namin? Anong kalalagayan namin? Same ba? Yung katawan na nalaglag sa lupa, yun pa rin ang mabubuhay na maguli. Yan. Hindi, di ba? Iba na. Oo, ibang katawan na. Immortal body na nga lang ang ilalagay sa atin. Hindi na yung Pero may katawang- pagkabuhay na maguli. Hindi yung katawang nasisira. Oo. Sabi ni Pablo. Oo, yung Kundi katawang hindi wala nang kasiraan. Yun yung ipabalik. yung katawan lupa na ito, malalagay sa lupa, mamamatay, malagay sa lupa. Pero sigurado, yung forma ng katawan yun Oo. pa rin. Oo. Pero sigurado. Tao pa rin yung forma. Oo. Immortal body nga lang. Forma body lang. So, together with soul and spirit, will go to God in ano. Okay, so, the grand exception. Sabi ron, but will all men, without exception, experience physical death and resurrection? Yan ang tanong eh, no? Ano yung tanong? All men, lahat ba ng tao? No exception or without exception, makakaranas ng physical death at saka makakaranas ng resurrection? Oo, sabi ng Oo. Biblia eh. Oh, the Bible said, pero kay Baker hindi. No. Sabi niya, no. Yeah? No. Sabi, one generation of the body of Christ will not. Paul tells us a wonderful secret about this when he says by revelation, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Oh, meron naman mystery na naman pumasok. Nagkamali siya na ano, di siya. Kamali siya ng pag-interpret dito. Hmm? Mali siya ng pag-interpret dito. Oh. Kasi ito kasi, dito sa sinasabing ito yung sa ano to eh, sa pagdating ng Panginoon to eh. Itong verse na to eh. Oh. Di ba? Na yung mga patay na mananampalataya bubuhayin at yung mga buhay naman ay sasabay. Ito yun eh. Nabibigyan ng bagong katawan. Pero kay Baker, hindi iba yung ano niya rito, iba yung pagkakaunawa. Yan o. Oh. Balikan niyo yung tanong sa taas. Ano yung tanong? But Will all men, lahat daw ba ng tao? Walang accepted, walang exception. experience Makakaranas ng physical death at saka resurrection? Sabi niya, hindi. Oh, No. ang sabi ng Bible na natin, no, si Baker ba may sabi nito?
O yung ano, yung doctrine, yung tamang doktrina na? Stand ba ni Baker yung pinag-usapan pa natin o Bible doctrine na? Hindi, Baker pa rin. Yun ba yung stand ni Baker? Grand exemption na to. O biblical na yung pinag-usapan natin dito? Grand exemption na to. Biblical na. Kaya nga grand exception eh. Biblical na. Ano yung sagot? No. O bakit no? Yun ang tanong, bakit no? O, dahil hindi lahat mamatay. Sinabi ni Pablo. Oh. We shall all. One division of the We shall not all sleep, but we shall all be changed. Hindi lahat mamamatay, pero lahat mababago. Hindi, ibig sabihin, ano to eh, ito kasi yung verse na to, yung behold the mystery, ito kasi yung kwan eh, yung nandun sa ano na ano, di ba, na in the twinkling of an eye, sabi ron, yun yung pagbalik ng Panginoon eh. Ito dito ko dito. Sa rapture yan. Oh, Sa rapture. sa rapture na to eh. Ito naman yung verse na to, para tumutukoy sa rapture. Hindi siya tumutukoy dun sa ano, sa pag-resurrect ng lahat ng mga patay. Kundi yung mga believers na buhay. Kasi ang tanong niya, Oh, yung lahat Yung ba tanong, oo. ay mamamatay at walang exempted? Oo, wala. Sabi yung sagot, hindi. Lahat Kasi ba mabubuhay meron na maguli? mabubuhay pa na mababago. Hindi dadaan sa kamatayan. Merong hindi dadaan sa kamatayan. Meron, no, meron. Hindi babago. Hindi na sa kamatayan, meron talaga. So hindi lahat ganun ang process. Hindi. Parang gano'n. Hindi lahat ganun ang magiging proseso. Hindi lahat, oo. Biblically, Oo. hindi siya. Yung tama yung sagot, no. Tamang sagot, no. No, tama yung sagot ako. Kasi merong Stop sila ni Bullet. Kasi merong hindi mamamatay, no? Pero babaguhin din sila, di ba? Doon sa sa second coming o another coming. Okay. Ito, sabi ng 1 Corinthians 15:51 hanggang 52. in the Yun. twinkling of an eye, at the last Yun. trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be. Change. Di ba? We shall be changed. Tapos, ang following verse niya, Thessalonians. 1 Thessalonians 4:16. Oh, yun, 4:13 hanggang 18 yun, di For ba? the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Rise Then, sabi niya, Then. we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Yan na. Okay. Sabi, hindi Ang lahat mga mamatay. mananampalataya, Hindi lahat. hindi lahat. Yung iba aabutin ng muling pagkabalik ng Panginoon, Buhay. mga buhay pa. Oh. Pero pare-parehong Bibigyan ng babaguhin. changed body. Oo, so ganun ang Sabi niya, mangyayari. sabi niya, hindi ako mamatay, babalikan pa ako. Kaso, mamatay na. Hindi pa mabalik. Hindi ka daw ba ng Diyos yun? Hindi ako makakaranas ng kamatayan. So for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Kaya hindi tayo dumating sa Oh. kamatayan. How about yung the dead without Christ? Hindi bubuhay. Tsaka na yun, wala din sila kasama rito. Hindi. Di ba? Yun ang sigurado. Sa 1 Thessalonians 4:16 and 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so that so shall we ever be with the Lord. No? Yung tatlong tayo ganyan. Yan yung reunion, di ba? Malapit na. Heavenly reunion. Buhay ka pa. A big banquet. Yan ang ano natin. No, A di ba? big banquet. Hindi tayo Oh, yun, di ba? Pinapakay ko na yun eh. Gusto ko makita ng buhay kung darating siya. Maganda sana kung abutan tayo na buhay, ano? Dumating siya, ano? So, what a blessed secret to know and to comfort one another with the hope of a glorious resurrection is to be sure the precious portion of all believers who die in the Lord, and the blessed hope in Christ coming to change our vile body, this body of our humiliation, and to take us away with Himself in Philippians 3:20, diba? Chapter, yun nga. But some generation of believers will be here on earth
when the Lord comes for his body and will be raptured alive into heaven, like Enoch, who was translated that he should not see Ang ni rapture. death. Oh, may rapture, ano? Ang May, tao ni rapture. may example kay Enoch at saka kay Elijah. Di ba? Yung dalawang yun, ano? Talagang bigyan siya ng change body ng Panginoon. Wala Glorified body. Wala tayong pakialam doon eh. Gusto ng Diyos yun. Pero kailangan mo talagang ituro din ito dahil ang dami mga grupo ng kay Mr. Russell, ano? Hindi, kasi Kay hindi Becker. sa tingin ko, no, kaya ganyan ang pananaw nila. Oh, Kasi, kapag hindi ka kasi magkakaroon ng ibang doctrine, wala lang. no, hindi, parang hindi ka makakagawa. Kailangan may ng unique tao. eh, no? Oh, Hindi parang ka, may- hindi ka sisikat eh. Yun nga eh. Parang, No, di ba? Parang Iglesia ni Cristo, tamo. Sumikat siya dahil doon sa kanyang aral na tao si Cristo. tao. Oh, di ba? Sabi nga nila, bakit Di ba si sinasabi ng di ba tao si, si Cristo? si Martin Luther, di ba sumikat din siya dahil doon sa kanyang pagtiwalag doon sa ano. sa ano? Tapos iniba niya, nagbigay siya ng aral na 95 thesis. na kontra doon sa batating Oo, paniniwala. yung mga paniniwala. Kaya marami sumama sa kanya. Tapos pumasok at iba ngayon, sila, mga sumunod sa kanya, Martin Luther, Sila Calvin. Calvin. Di ba may kanya-kanya silang pananaw din na hindi pananaw ni Martin Luther. Lahat sila nagbigay ng kanya-kanyang pananaw. Gumawa At na ng meron sariling din doktrina. oo, Nagdoktrina sumikat. na sila. Kaya ganito rin to sila. Oh. Akala nila sisikat sila. Sumikat rin naman. Dapat nga, Iglesia ni Cristo, hindi Iglesia ni Cristo yun. Iglesia ng Diyos. Kasi si Cristo tao lang. Oh. Iglesia ng taong Kristo. Kaya sila, iglesia ng tao. Iglesia ng tao. So, sabi niya, this is why the apostle says, if our earthly house of this tabernacle be dissolved, yun sabi na, it is not at all certain that it will be. In 2 Corinthians chapter 5, verse 1. So, well, the delightful day will come. Let us go on with our study of resurrection. Tuloy natin. Of the resurrection. The hope of resurrection. The hope of a blessed resurrection from the dead has been the portion of believers from the earliest times. Yeah. Job, probably the first of the scripture writers, said, si Job, ano? Oh, that thou wouldest hide me in the grave, o sa Sheol, ano? That thou wouldest keep me secret until thy wrath be past, that thou wouldest appoint me a set time and remember me. May mga pahiwating na yan, ano? Sa Job 14:13-14, if a man die, shall he live again? Yan ang tanong. All the days of my appointed time will I wait till my chains come. Alam nila. Meron na siyang meron na siyang pananaw na gano'n, ano? Na hindi na Talagang may hindi nabutan ng lupa lahat ng lang. Diyos na narecord na rito. Meron ng revelation May talaga. hope of resurrection. May revelation na, no? Meron ng Maaaring pahayag. galing siguro kay Enoch. Okay. So, and in clearer, stronger language, for I know that my Redeemer live. Di ba? And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Oh, di ba? Job 19:25-27, whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another, though my reins be consumed with me. Sabi nga, likewise it was revealed to Daniel that there would be a resurrection of his people in which the wise would be glorified. Ito po. Daniel, yun nga, binasa natin kanina, 12:2 hanggang 3. Diba? Sabi na, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. In Martha naman, in 11:24, Martha expressed her hope in the resurrection when she said of her brother, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Tanggap niya na napatay na si Oo, Lazarus. di ba?
Inaasahan nila pagkabuhay ng maguli, di ba? Alam niya na may pagkabuhay ng Kasi sinabi ng Panginoon eh. Sabi ng Lord, hindi. Natulog lang siya. Oo. Kasi, yung panahon na yan eh, ang bangkay kasi Pero yung pagkabuhay sa Israel, kanya, pag, pero yung pag nag 4 days na, bulok na yun eh. 3 Wala days nang lang? pag-asa. Wala, oo. 3 days ba bulok na? 24 hours Kasi lang, wala- wala na. Kasi sa kanila, pag ganung wala na yun, wala nang pag-asa, hindi na Oo. mabuhay. Pero Kahit yung sabi- ano, kahit yung... Wala kasi formalin eh. Kahit yung 24 hours, wala na yung pag-asa. Sabi ni Lord, hindi, tulog lang. Oo, di ba? Tinawag. Pero yung pagkabuhay na maguli nga, wala pa sa glorified Kaya ang body. inaasahan nila ni Maria, Inaasahan nila ay ni yan na Marta, mabubuhay. resurrection na lang. Sa resurrection na lang. Oo. Inaasahan niya resurrection pagkabuhay ng maguli. Buhay pa rin, ha? Eh, hindi mabubuhay. Kaya nga di ba nung nalaman niya ng Lord, first day pa lang, nalaman niya na. Pero hindi pa rin siya pumunta, di ba? Kasi nga, bubuhayin na niya. Pinatunayan niya na, ang Diyos bubuhay ng patay. Doon pa lang. Na maniwala Makain ng na. tao, wala nang pag-asa kasi bulok na to eh. Umabot na ng ilang Ibig sabihin na, siya talaga yung resurrection. Siya yung resurrection. Okay, so tutuloy natin. Basa nga, Acts 2:36, 23:6. Sabi ron eh, Paul proclaimed this hope as the hope of Israel, especially when he cried in the Jewish council. Ano yung kanya sinabi? 23:6. But Nang- when Paul perceived that the one part were Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee, of the hope and resurrection of the dead, I am called in question. Amen. Merong tinatawag na pag-asa, no? Of the hope and resurrection of the dead, I am called in question. Oh. In Hebrew chapter 6 verse 1 and 2. Basa. Verse 6, 1 and 2. Sabi dito, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Oh. Kita mo, no? The doctrine of baptism and of laying of on of hands and of resurrection of the dead and of eternal judgment. So, yun ang yung baby teaching, ano? Parang common teaching. Doctrine of Christ. Common na turo na sa kanila yon, no? Baptism, then Na talagang merong resurrection of the dead and eternal, resurrection of the dead, ano? and eternal judgment. So, resurrection is also the hope of believers in the present dispensation. Since believers partake of the resurrection life of Christ because they are in Him, in Ephesians 2:5 and 6, Colossians 3:1-3, they are also given to expect a bodily resurrection. No? We are all expecting, ano, di ba? Sa tinatawag ng bodily resurrection. The resurrection of Christ and His people in glorified bodies is part of Paul's gospel. Amen? Yes. Bahagi talaga, turo talaga ni Pablo. No? So this, he states emphatically in 1 Corinthians 15:1-4, verse 20, verse 43, verse 52. In this agrees with what he says elsewhere in the Corinthian letters. Like for example, 1 Corinthians 6:14, ano sabi roon? And God had both raised up the Lord and will also raise up us by His own power. Oh, may pagkabuhay na maguli yung mga naniniwala sa Kanya, di ba? Amen. In 2 Corinthians 4:14, knowing that He which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus and shall present us with you. Amen. In 2 Corinthians chapter 1 verse 9, but we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God, no? In God, which raised the dead. Amen. Amen? So, in other words, he referred to this hope as the redemption of the body and explained
that as we groan in the present body, we wait for its redemption. In Romans chapter 8, verse 23. Amen? So, tuloy natin to. Ayun, oras pa ba? The body alone to be raised. Oh, yan ang ano. Arguing for the resurrection of the whole man, according to Mr. Seller, since some people believe that death touches only one aspect or part of man, the body, they must follow this up with the idea that the body is the only aspect or part of man affected by resurrection. Now, we do believe that the pace of death with which this mortal life is brought to a close affects only the body, but we do not merely follow this up with the idea that the body only is to be raised from the dead. It is the scriptures that teaches this. Pakibasa nga yung to. As we have already pointed out, Mr. Sellers teaches that the living man does not have but is a soul. That the soul is the whole man, and that this is nothing more than the body with life in it. Logically, then, when life leaves the body, there is no longer a soul, but only a lifeless body. So that his references to the deceased as dead souls and his references to the resurrection of the entire man are contradictory. He still has only a dead body to be raised. Amen. So, ito po, Mr. Seller, sabi ni Mr. Seller. at least sa atin, malinaw na po yung mga tinatawag na doktrina in connection to resurrection. Ito po, pwede nyo na lang to i-series kung inyong ituturo ito. Siguro, pag-usapan na natin sa susunod yung chapter 8, no? Yung judgment to come. Okay? Aralin nyo na lang personal yan, ha? Yung mga sunod na mga the identity preserved in resurrection. Diba? Masahin lang namin ito. Oo, tapos in what condition will the dead be raised? Diba? Chapter 8 na tayo sunod. Tapos Christ relation to resurrection. Okay? Yan po. Meron tatlong topic na lang yon, ano. Next Saturday pag-usapan natin yung chapter 8, no? Judgment to come. Wala naman kasi mga blanco diyan, di ba? Okay? Umusad tayo ng mahaba-haba. Is there any question? O paano natutunan ninyo about resurrection? Ako na sa biblical naman. Maraming theory sa resurrection. Dapat, yun nga, biblical, ano? Unbiblical. So kaya na natin, kumbaga sana banggain si Mr. Russell. Pastor Russell ng Jehovah's Witnesses, si Seller, si Becker. Di ba? Ay yung mga annihilationist, So, puro sila, theory, no? Mga personal. Lahat kasi ng theory ng mga tao ngayon. Theory. Ano talaga sila? Pero Talaga. some of them nagbabasa rin naman ng Bible. May kinuha nga si Becker. Becker ba yun yung kanina? Na 336 nandyan? Siya yun, 336. Oh. So, meron palang Swedenborg, theory. Merong reincarnation theory. Identity. Ganun kasi May germs theory. Ganun kasi talagang ang mindset talaga noon. Kung gusto mo sumikat na, mag-ano ka ng Bible, gumawa ka ng isang theory mo, thesis mo na i-depensa mo, pakalatin mo ngayon yun. I-debate lahat yun. Ako rin, ang aking theory, noong mga panahon siguro niya, uhaw ang maraming mga tao patungkol sa salita ng Diyos. Kaya nagsarili silang mag-aral. Oo. Nagsarili sila hanggang sa nakabot sila ng sarili nilang theory na akala nila tama. Tama, oo. Pwede. Nagkaroon silang eager. Ano kaya tuklasin natin? Mas malawak pa rin ito. Baka mas may meron pang ibang paraan. Problema, hindi lang nabasa mo Yan. buong Biblia. No? Kung magsano, parang patsi-patsi din ginawa nila. So, pwede natin i-conclude yung pinag-usapan natin
sa Romans chapter 10, verse 2 hanggang verse 3, ang sabi po diyan, "For I testify about them that they have a seal for God, but not in accordance with knowledge." Oh, meron naman sila, no? Nagsasaliksik din sila, no? Pero hindi ayon sa tamang katuruan. Verse 3, "For not knowing about God's righteousness and seeking to establish their own." Tama? They were seeking to establish their own. No? They did not subject themselves to the righteousness of God. Oh. Yan po, mga grupo ng mga... Katulad ni Martin Luther, di ba? Nung sa panahon na yun, umira yung doctrine ng, ng Romang Imperyo, yung sinasabi nating Catholic Church, yung sa mga purgatorio, ano. Tapos nung gumawa siya ngayon ng thesis, kinontra niya lahat, sumikat siya bigla. Yan nga eh. Kaya kung Mismo gusto mo, yung Bible. kung gusto mong... Ang paski ng Bible, biblical na ito. Kaya nga lang, kamatayan yung kanyang inabot. Abi siya. O sige, tayo pa manalangin muna. Let's pray. Bishop Lord, Al. we thank you for this day, for allowing us, for enlightening us, illuminating us about the resurrection. We thank you, God, for this teaching.